ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa pagsisimula natin dito sa ating simbang gabi. Isang tradisyon at bahagi na ng ating kultura bilang mga Pilipino, ang paggising na madaling araw para po tayo sama-samang makapagsimba. At atin pong pasalamatan muna sa pagbubukas ng ating pong simbang gabi sa pamamagitan ng pagparinig sa atin ng mga awiting papanumbalik ng diwa ng Kapaskuhan, ang Solidarian Choir natin. Pwede bang bigyan natin ng Solidad Clap? Salamat sa inyong magandang pag-awit. Talagang nabuhayan tayo, Nagising ang ating diwa, lalo na nang makita na natin ang pagbubukas ng ilaw, pagbubukas ng liwanag sa ating pong simbahan. Para lamang po bilang gabay sa mga bagong salta o bagong mga nagsisimbang gabi, lalo na yung mga bagong henerasyon, Ang pagsisimbang gabi na ibinigay sa atin noong unang panahon pa ay para ang mga taong bihirang makapagsimba dahil sa kanilang mga hanap buhay ay makasimba. Yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, lahat po na nagtatrabaho sa umaga pa lang o hanggang sa hapon na nagiging dahilan para masabi nga na wala akong panahon para makapagsimba. Kung kaya't naglagay tayo ng Misa de Gallo, Misa sa umaga, para bago ang lahat, makapagsimba muna. Sa paglipas ng panahon, mga pangyayari sa kasaysayan natin, nagkaroon tayo ng mga martial law, nagkaroon tayo ng paghihigpit, kaya nagkaroon tayo ng schedule sa gabi. Kaya meron tayong anticipated simbang gabi. May kanya-kanyang oras, depende sa probinsya. Merong iba alauna ng madaling araw. Merong iba 3:00 ng madaling araw. Mayroon din naman sa gabi para ma-accommodate talaga natin at maihanda ang bawat isa sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. So maihanda tayo. Kaya tayo naririto bilang paghahanda. Malinaw po ba? Yan. At ang 9 na gabi ay katumbas ng 9 na buwan. Kaya ito ay pakikilakbay din natin sa mahal na Birhen na ngayon ay nasa unang buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Unang araw, unang buwan. Kaya sikapin natin na mabuo natin ang 9 na araw. Ano man ang oras na piliin ninyo, basta't mabuo natin at buuin. Hindi lang basta bubuuin mo kasi, sabi kasi matutupad yung wish ko kapag nabuo ko yung 9 na araw. Hindi ito para sa iyo. Ito ay paghahanda natin para sa pagdating, lalo na yung unang pagdating
ni Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ito para sa iyo. Parang hindi ikaw ang star ng Pasko, ha? Hindi ito para sa ito. Para bang wag naman puro tungkol sa atin. Wag naman yung, Lord, pahingi ako, Lord, para sa akin. Kaya yung mga pormahan ng mga kabataan ngayon, talagang Japorns, no? At talagang nakabago na ba yung katabi ninyo? Normally, ganun tayo, no, nung high school. Yung bago ang sinusod sa unang araw ng simbang gabi. Yung galing pa sa Christmas party yan, no? Pero sana po maituon natin, no, sa mga nakakatanda dito, patuloy natin na gabayan at imulat ang mga kabataan, no, habang sila'y lumalaki, na mas maunawaan nila na ang pagsisimbang gabi ay isang uri ng sakripisyo, hindi lang para sa ating mga kasalanan, kahinaan, pagsasakripisyo para din sa kahilingan ng ibang tao. Malinaw po ba? Okay. So, ngayong unang araw na ito, ang matingkad na ipinapahatid sa atin ng ating mga pagbasa ay ang patungkol sa katotohanan. Sabihin nyo nga po, katotohanan. Yan. Ayaw natin ng fake. Ayaw natin ng nagkukunwari. At ang isang taong nagkukunwari, hindi yan magkakaroon ng kaligayahan o kasayahan sa kanyang puso. Kahit gaano pa kadami ng pagkain, kahit gaano pa kaganda ang damit mo, kung hindi ka namumuhay sa katotohanan, hindi ka magiging masaya. Sabihin nyo nga ulit, katotohanan. Kaya yung hinihintay natin, yung pinaghahandaan natin, lalo tigit ngayong umagang ito, ay walang iba kundi ang katotohanan. At ang sinasabi sa atin, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Si Kristo ang katotohanan. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi ko kailangan ng patotoo ni Juan Bautista. Bagamat, no, sige, makakatulong ito. Pero hindi nakadepende doon ang kanya pong kalayaan gawin ang kanyang misyon. Dahil nga, ayaw siyang kilalanin, ayaw siyang tanggapin ng mga tao na siya ang sinugo, na siya ang Mesiyas, ang dumating na. Kung tutuusin po, no, dumating. Pero andyan na lahat ng patotoo. Patotoo ng propeta, mga sinulat ng mga propeta, lalo tigit ang kahuli-hulihan, si Juan Bautista. Pero sige, sabi ni Jesus, okay. Pero itong patotoong ito ay higit pa. Yung kanyang mga ginagawa na ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama. So malinaw, no? Huwag mong iasa at huwag mong idepende sa iba ang iyong kalayaan, ang iyong kaligayahan. Kasi hanggang hindi mo tanggap kung sino ka, kung ano ka, hindi ka magiging malaya. Nagsisimula sa pagkilala, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Saan ako nanggaling? Yung katotohanan tungkol sa iyo. Kasi ngayon, no, parang marami sa atin nabubuhay ayon sa kung ano ang sinasabi at idinidikta ng ibang tao o ng lipunan sa iyo. Dapat ganito ka. Dapat makinis ka. Dapat, no, para bang pag may pimples ka, hindi ka na perfect. Wow. No? Dapat sexy ka. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Sexy ba? Kung mataba ka, be proud. Dami mo yatang kinain. Kung hindi ka mahal ng mahal mo dahil yon ang totoo, tanggapin mo. Huwag mong ipagsiksikan ang iyong sarili. Kung palayain mo, huwag mong ikulong, huwag mong higpitan. Kung ano yung totoo, doon ka.
Kesa yung nabubuhay tayo sa pagkukunwari. Sa mga social media nga, ang daming pagkukunwari. Flex ng flex, post ng post ng mga items na kanila, hindi pa naman bayad yan. Utang naman lahat yan. Wala lang, may maipang pangloko lang, may maipang prank lang. No? Kaya nahihirapan tayo na mabuhay ng malaya dahil inaasa natin at dinidepende natin yung ating kaligayahan sa ibang tao. Magsimula tayo ulit. No? Kaya nga dinadala tayo sa unang araw na ito sa tunay at totoo kay Kristo. Kung wala si Kristo sa buhay natin, kung hindi natin tatanggapin si Kristo sa buhay natin, hindi natin ito magagawa. Pero yun lang, para bang, siguro no, kung nakikita tayo ng Diyos na nahihirapan ka na eh. Alam, pinipilit mong magkunwari, magpakita ng hindi naman ikaw. Yung lifestyle mo, hindi ikaw yan. Hindi mo nga kaya yan kasi nga, hindi ikaw yan. Alam, pilit mong isinasabay. Yung lifestyle ng Canva, gusto mo lifestyle ng Forbes? Yung lifestyle ng San Nicolas, lifestyle ng Divisoria, gusto mo lifestyle ng MOA? Hindi yan tutugma. Pero yung totoo, yung potentials natin, no? Kailangan mong matanggap, no? At kailangan mong maniwala dahil lahat naman tayo nilikha ng Diyos ng may kabutihan, ng may kagandahan, ng may angking galing para magamit sa pagpapahayag ng mabuting balita. Yan nga si Juan Bautista, sinong ipinapakilala? Si Kristo, ang Mesiyas. So lahat po tayo, no, sana magampanan natin sa pagdiriwang natin sa darating na Kapaskuhan na kaya may Pasko ay dahil kay Kristo. So, aabangan po natin ang pagdating ng mahal na Birhen at ni San Jose at sasalubungin natin ang pagsilang ni Jesus. Ngayon po, no, nakikipanuluyan ang mag-asawa at lumilibot sa buong San Nicolas, sa buong parokya. Sana po, nandito ka ngayong araw na ito, sa mga susunod pa, at lalo tigin sa pagsilang ni Jesus sa darating na Kapaskuhan. Amen?